mayroon na lang akong isang tiyahan. Tumutulo ito sa ibabaw ng kama ni Ellie. Nagyayelo sa taglamig at natutunaw na parang basang plywood. Pero ito ay sa amin. Dad, MR Reed. Pinapahirapan ko pa rin ito. Ang lease ko ay nagbibigay sa akin ng 30 araw. Ang mga mayayamang tao ay hindi kailangan ng kamao. Gumagamit sila ng permit. Ang istruktura mo ay bumagsak sa safety review. Pinapayagan ang agarang pagtanggal. Ang lawa na ito ay pag-ari ng mga kayang magbayad para dito. Kung gayon, dapat binili mo ang bahagi kung saan natutulog ang anak ko. 72 oras kung gayon. Aalisin ng county ang bata mula sa hindi ligtas na kondisyon. Umalis ka sa lupa ko. Gusto kong may basagin. Pero nanonood si Ellie, kaya ngumiti ako. kukunin nila ako? Hindi. Hindi ako nagbabahagi. Hindi ko alam kung paano kalunin ang pera. Ang alam ko lang ay tumayo sa harap nito. Hindi tinawag ng lawa ang pangalan ko. Kinaladkad nito ang bakal sa kahoy hanggang sa makinig ako. Humihinga ka, sige na. Tinanggap ang hininga. Nailigtas ko ang isang babae mula sa lawa. Pagsikat ng araw, dumating ang lawa para maningil. Natulog ako ng 20 minuto. Ang marka ay hindi kumupas. Bumalik ang bulldozer bago mag-almusal. Hawakan mo ang trailer na yan, dadaan ka muna sa akin. Madali yan. Wala akong abogado, walang ipon, at walang malinis na damit. Pero may katawan pa ako. Kaya hinarangan ko. Tapos, huminto ang paggalaw ng lawa. Kahit ang mayaman, napansin. Ano ba yan? Binantaan ng aking asawa. Dad, pinakasalan mo ba yung lawa? Marami akong tanong. Walang bakal na halimaw ang makakahipo sa kanyang tahanan. I-video mo yan. Dapat tumakbo ako. Sa halip, tiningnan ko si Ellie. Hindi siya natakot. Nakangiti siya. At ikaw, munting bata. Nasaktan ka ba? Mas malaki pa ang damit mo kaysa sa buong bahay namin. Kung gayon, mag-ingat ako. Alamin kung magkano ang halaga niya. Lumi siya. Hindi yan nakatulong. Asawa, buksan mo. Huwag mo akong tawagin ganyan sa harap ng anak ko. Ako si Ellie. Multo ka ba? Hindi. Ako ay isang nobya. Halos hindi na kayang bilhin ng tatay ko ang cereal. Magdadala ako ng cereal sa susunod. Isang nalunod na reyna ang nakaupo sa kusina ko at nag-alala sa sahig. Ama lang yan. Kailangan mo ang gatas. Hindi ka pwedeng manatili dito. Binigyan mo akong hininga. Nag-spar ako. Nagbigay kang buhay. Isang patakaran, ligtas si Ellie. Ang patakaran mo ay akin. Kung gayon, kumain ka, patakaran ng pamilya. Kumakain siya sa hapag niya. Mabuti. Ang mga bagay na may ugali ay maaring tapikin. Naleta ko ng 9 na minuto. Ginamit ni Dorian ang lahat ng 9. Lumayo ka sa anak ko. Kailangan nating kumpirmahin. Nararamdaman niyang ligtas siya sa paligid ng nilalang sa lawa. Ang pangalan niya ay Mirel. Hindi iyon nangangahulugang ligtas siya. Huwag. Huwag mong hawakan ang anak niya. Hindi siya sa iyo. Pwede siyang manatili. Ang una kong naisip ay ilayo si Ellie. Ang pangalawa ko ay mas malala. Natutuwa ko na nauna si Mirel. Tao ba ang anak mo? 8 taong gulang siya. Umatras ka. Dorian. May marka ang bata. Nagayos ako ng mga makina na gustong pumatay sa akin. Mas mababa pa sa kadenang iyon. Tigilan mo na ang pagtawag sa akin na asawa. Meryl, Kung titigil ako, mamamatay ako. Anong sinabi mo? Ang hininga mo ay nasa akin pa rin. Itakwil mo ito at babawiin ng lawa. Gusto kong mawala ito sa sumpaan.
Ayokong dumugo siya sa sahig ng kusina ko. Dahil lang sa maling salita, hindi ako bilanggo mo. Ayokong isa. Kung gayon, ano ang gusto mo? Panatilihin ang hinigang ibinigay sa akin. Kaya niyang buhatin ang bulldozer. Pero isang salita ko lang, may babalik siya sa ilalim ng tubig. Nakita mo ulit ako. Ulit. Iyon ang unang beses na nakita ko ang patay na aw. Suot ang mukha ko. Bumalik ako sa trabaho. Dahil ang mga himala ng lawa ay hindi nakakabili ng pagkain. Caleb, bakit tinatakot ng asawa mo mula sa lawa ang mga customer? Hindi siya ang asawa ko mula sa lawa. Asawa mula sa lawa. Sa tingin ko, gusto niya. Isa lang sa amin ang gusto. Sage, lunurin ang kubo. Tinamaan ka. Lahat ng bagay. Nakita ko ang init. Pagkain. Bagong kama para kay Ellie. Isang truck na umaandar kapag kailangan ko. Kunin mo. Umalis ka sa lawa. Bigyan mo ang anak mo ng normal na buhay. O lumanggoy ng mas mabilis kaysa sa mga halimaw. Mas malakas ba ang papel kaysa sa iyong mga kamay? Hindi. Kung gayon, legal kong kukunin ang bata. Hindi dito. Hindi habang nanonood siya. Naka-file na kami. At naggapanggap ang mga tao na hindi sinisira ng papeles ang buhay. Delikadong tirahan. Hindi matatag na kita. Pagkakalantad sa hindi tao. Banggitin mo ang pangalan ng anak ko kung susubukan mong kunin siya. Nasa panganib si Ellie Reed. Maari ko ba siyang lunurin? Hindi. Sandali lang. Hindi pa rin. 72 oras para makapasa sa safety inspection. Kung hindi, maaring kumilos ang child services. Kaya kong ayusin ang isang bagay sa loob ng 3 araw. Siguro 2 kung hindi ako matutulog. May 12 sa listahan. Kaya nating ayusin. Inaayos natin ang kaya natin. Bubong init. Malinis na tubig sahig. Iyan ang maikling bersyon. Ngayong gabi magtatayo ang lawa. Kailangan din ng lawa ng permit. Mas matanda ang lawa kaysa sa mga permit. Humiling ako ng isang himala. Ang lawa, mga tansong traktor. Pagsapit ng hating gabi, tumigil ang pagtulo ng bubong. Pagsapit ng 1:00, gumana ang heater. Pagsapit ng 2:00, may patay na nag-ayos ng lababo ko. Inayos din niya ang bookshelf ko. Ang galing. Napakagandang pinagmumultuhang maintenance. Sapat na ang kaligtasan. Sa ngayon, Mananatili tayo. mas matagal tayong lalaban. Mayroon pang iba sa ilalim ng iyong tahanan. Walang field trip sa ilalim ng tubig. Hindi ubra ang ganyang tono kung posibleng malunod. Gusto kong tumanggi. Tapos tumingin ako sa kabilang ibayo ng lawa at nakita ang drill ng osiin, nagkakalat ng ilaw. Ang pagtanggi ay hindi makakaprotekta sa kanya. Tay. Hindi. Sa sandaling nahawakan ko ang batong iyon, nalasahan ko ang kubig ng lawa. Sumikip ang dibdib ko. Hindi nakikinig ang mga kamay ko, Caleb. Tay. Bakit nasa estatwa ang singsing mo? Nakita ko ang kamay ng kasal, tapos isang sibat. Tapos bumuka ang bibig niya nang walang lumalabas na uno. Tigilan mo. Hindi ko ito ginagawa. Kung gayon, pigilan mo pa rin. Bakit ipinapakita sa atin itong lawa? Dahil naalala niya ito. Hindi ako siya. Kung gayon, maging ikaw. Iniligtas mo ako bilang siya. Iniligtas mo ako bilang ikaw. Ayoko ng nakaraang buhay. Mayroon akong isang buhay at lampas na sa bayad sa enta. Hindi iyan magagamit sa korte. Magagamit iyan sa isang boardroom. May binuksan siya. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang lahat. Simulan ngayong gabi. Ang mga permit.
Sinabi ko ngayong gabi. Tinanggihan ko ang alaala. Si Dorian ay hindi. Nagdala si Dorian ng perpektong maliit na bersyon ng hinahara. Doon, wala na kami. Ang proyektong ito ay nagdudulot ng trabaho, kaligtasan, at halaga. Saan pupunta ang mga tao kapag kailangan ng iyong halaga ang kanilang mga pahanan? May katumbas na halaga ang pag-unlad. Nakakatawa, hindi mo naman binabayaran. Hindi nagbebenta ang lawa. Hindi siya nagtaas ng boses. Ipinakita lang niya sa bayan kung ano ang hitsura ng pagkalunod, sa maliit na paraan. Ang pagbabanta sa mga investor ay isang pagkakamali. Gayon din ang pagbabanta sa aking anak. Ang bata. Umingin ka sa akin, hindi sa kanya. Emergency removal ngayon. Nasa tenga ko ang relo mo. Sana ay ligtas ang pulisya ng sibil. Napanalunan niya ang silid. Mabuti. Ngayon, kunin ang bata. Hindi nila tinanong kung takot si Ellie. Tinanong nila kung tao ba siya. Mapanganib ba ang anak mo? 8 taong gulang siya. Tao ba siya? Anungin mo ulit yan at babasagin ko ang kamera mo. Caleb, Umalis ka. Itinatago ni Amy Reed ang kanyang kondisyon ay hindi makakatulong sa iyo sa korte. Hawakan mo ulit ang anak ko. Ingnan natin kung anong mangyayari. Banta ba iyan mula sa iyo o sa halimaw? Pereho. Alam ko ang bawat lagnat, bawat galo sa kuhod, bawat bangungot. Hindi ko alam na may lawa ang anak ko na nakatago sa ilalim ng kanyang balat. Masama ba yan? Hindi. Ibig sabihin, marami ang gugustuhin mula sa'yo. Tulad ni Dorian. Lalo na si Dorian. Pinipili ng pusong lawa ang isang bata kapag handa na ang kaharian. Walang kaharian ang pipili bago ako. Paano kung piling ko tayo? Iyan, kaya kong tanggapin. Binubungkat nila ang templo. Ang permit ay para sa umaga. Sabi ko ngayon. Nagiging kita na ito. Kung gayon, tapusin natin bago pa maintindihan ng sinuman ang nakita nila. Ang tunog ay unang nanggaling sa sahig. Pagkatapos ay sa kanyang lalamunan. Anong nangyari? Pinutol nila ang aking buto. Kaninong buto? Akin. Ang lawa ay hindi tanawin. Hindi ito ari-arian. Ito ang kanyang katawan sa ilalim ng ating mga paa. Huwag kang umalis nang wala ako, Ellie. Kung ang bakal ay umabot sa templo, bahagi na siya nito. Manatili ka sa likod ko. Palagi. Sabi ni Jonah, kailangan daw namin ng plano. Ang plano ko ay maabutan ng drill bago nito maabot ang kinabukasan ng anak ko. deputy ako, hindi lifeguard na lumalaban sa halimaw. Kung gayon, arestuhin mo ang bilyonaryo. Para saan? Agresibong paghuhukay. Hindi mo talaga alam kung saan ka nakatayo. Umalis ka. Nakatayo ako sa ulan. Pero ang baga ko ay napuno ng ini. Ayan na. Naalala ng mahirap na tao ang Reyna. Atayin ang drill. Hindi hanggat hindi ko alam kung ano ang bubukas sa ilalim nito. Lahat lumayo sa makina. Inahinto ko ang drill. Hindi ko napigilan ang pagising nito. Ang reyna ng lawa ay namamatay sa isang batob na may basag na tiles at gripo na sumisigaw kapag iniikot mo pakaliwa. Takot kang hawakan ako. Takot akong ang paghawak sa'yo ay nangangahulugang tinatanggap ko ang isang bagay na hindi ko maintindihan. At kung ako ang maunang mamatay, Magagalit ako na wala kang pakialam.
Kaya niyang buhatin ang mga makina. Pero sa ilalim ng kamay ko, nanginginig siya tulad ng sinumang ayaw mamatay. Tay, Ana, kung pamilya tayo, hindi natin siya hahayaang mamatay. Di ba, pamilya? sinabi ni Ellie na parang simple lang. Palagi niyang ginagawang, ang mga imposibleng bagay ay parang simpleng gawain. Tama. Caleb, Hindi yan ang aking pangalan. yon ang dati. Nangako kang babalik. Buhay ang bagay na ito. Kung gayon, magagamit ito. Laban sa nobya. Laban sa sinumang tumutugon dito. Sa loob ng 1 oras, walang nagbanta sa amin. Dapat alam ko na. Muriel, Takbo. hindi. Mas matindi ang pakikipaglaban niya sa kadena kaysa sa pakikipaglaban niya sa bulldozer. Ang halimaw ay may tali. Huwag mo siyang saktan. Nag-utos siya. Munting bata. Sabi ko, tumigil ka. Sumunod dito. Kalimutan ang nobya. Kunin ang bata. Isinulat nila ang kakot ko sa malinis na itim na tinta at sinelyuhan itong opisyal. Nag-file kayo para alisin ang anak ko. Nag-file kami para protektahan siya. Mula sa gulo na ginawa ng boss mo. Walang pag-alis ng walang direktang pahintulot. Mayroon kami nito. Mabilis kumilos ang korte kapag nasa panganib ang isang bata. Ellie, Pinapunta kami ng tatay mo. Hindi nagpapadala ng mga lalaking nakasuot ng malinis na sapatos ang tatay ko. Tumakbo patungo sa tubig. huli ako nang wala pang 1 minuto. Iyon lang ang kinailangan para mawala ang lahat. Darating si Tatay. Caleb, kausapin mo ako. Nakasigaw na ako dati. Nakapagmakaawa na ako dati. Nakipaggawaran na ako dati. Ngayon, walang lumabas. Naririnig ko siya sa ilalim ng bato. Saan? Sa paglabag ng templo. Caleb, huwag kang gagawa ng katangahan. Kinuha nila ang anak ko. Ang katangahan ay ang kanilang pinili. Hindi ako dumating para takutin siya. Dumating ako para kunin si Ellie. Anumang iba pa ay maaring lumubog pagkatapos. Buksan ang templo, M.R. Reed. Akawalan mo siya. Siya ang susi. Ikaw ang hawakan. Alisin mo yan sa kanya. Buksan ang pinto. Tatay, huwag mo siyang bigyan kahit ano. Ang anak ko ay sapat na matapang para sabihin sa akin na huwag siyang iligtas. Mali. Ayan na. Sa wakas, may nagmamay-ari na rin ang lawa. Gusto mo ang may-ari? Ilang taon akong pinresyuhan ng mga lalaking tulad niya. Upa, utang, trabaho, kustodya. Nang gabing iyon, sumago siya ng isang bagay na mas matanda pa sa mga numero. Naito ako. Hindi mahirap ang tatay ko. Hindi lang niya alam kung ano ang pag-ari niya. Kung gayon, makakabayad siya ng sobra. Para makapasok, kailangan kang dumating bilang aking piniling asawa. Akala ko, ako na. Ang unang panata ay hininga. Ang susunod ay dapat pagpili. Hindi ko na naalala ang babaeng ako noon. Pero alam ko kung ano ang kailangan kong gawin bilang isang lalaki. Sabihin mo ang mga salita. Kung totoo lang ang ibig mong sabihin. Wala akong sinasabi sa anak ko na hindi ko sinasadya. Hindi ako magsisimula sa'yo. Mabuti. Pakasalan mo siya. Buksan mo ang pinto ko. Noong una, binigyan ko siya ng hininga dahil namamatay siya.
Ngayon, kailangan kong ibigay ang aking salita habang nakatingin siya sa akin. Hininga para sa hininga. Anata para sa lalim. Buhay para sa buhay. Aking asawa. Pagkatapos ni Ellie, nagkaroon kami ng mga diskusyon. Walang pari, walang korte, walang papel. Tubig lang, dugo, at isang babaeng takot na takot akong mawala. Hindi kita tatalian. Mabuti. Dumating ako para lumaban, hindi para pag-aryan. Kung gayon, lumaban ka sa tabi ko. Laging sa harap ni Ellie. Sa tabi mo kung makakasabay ka. Hindi ko talaga isusulat ang ulat na ito. Ang templo ay hindi mukhang guho. Mukha itong silid na nagpipigil ng hininga. Sabihin mo sa kanya na buksan ang vault. Hindi. Ang matatapang na bata ay nagdurugo pa rin. Tumingin ka sa akin, hindi sa kanya. Hindi ikaw ang susi. Nakita ko si Muel na yumuyuko sa ubig, metal, at mga aw. Hindi ko pa siya nakitang yumuko sa sarili niya. Ang pusong lawa ay nabigo sa iyong lahi noon. Hindi kita bibigin. Pakiusap, huwag kang yumuko sa akin. Hindi ako yumuyuko sa kapangyarihan. Yumuyuko ako sa batang pinili kong protektahan. Kung gayon, tumayo ka. Pamilya tayo. Amilya kong gayon. Dorian, bilang babala. Iniisip mo pa rin na tungkol ito sa mga babala? Ang ilang pinto ay nakakandado dahil may kayamanan sa likod nito. Ang isang ito ay nakakandado dahil may nagugutom. Dorian, tigil. Hindi ngayon. Hindi ito pag-unlad. Ito ay pamana. Caleb, ilagay mo si Ellie sa likod mo. Magnanakaw ng kalaliman. Binuksan ko ito, sumasagot ito sa akin. Narinig ka nito? Hindi yon pereho. Tiningnan ng lawa ang itinayo niya sa ibabaw ng libingan nito. At nagsimula ito sa sarili nitong refleksyon. Naalala nito ang iyong dugo. Gusto kong iligtas si Ellie at hayaang malunod ang iba. Hindi naman na ni Ellie ang bahaging yon sa akin. Teka, Sumama sila sa kanya. hindi sila siya. May mga pamilya sila. Lawang Santa Maria. Hayaan silang huminga. Iyan ang anak ko. Ginawa mo rin sana yan. Sinasayang mo ang regalo ng Diyos sa mga mapang-abuso. Natakot sila. Ang kapangyarihan ay nasasayang sa mga bata. Kaya tuturuan kitang mawalan. Hindi ko inakalang gumalaw ako. Iyan ang ginagawa ng mga ama. Ellie. Huwag kang tumingin. Nang unang kumama sa akin ang sibat na yon, namatay ako bago pa ako makapagpaalam. Ngayon, nanonood si Ellie. Huwag mong bunutin. Kailangan niya ng 2 kamay para magnakaw. Kailangan ko ng isa para hawakan ang anak ko. Tay. Nandito ako. Hindi ko nakukunin muli ang iyong hininga. Hindi mo ito kinukuha. Noong una, nagligas ako ng estranghero. Ngayon, iniligas ko ang asawa ko. Binigyan niya ako ng hininga. Binigay ko sa kanya ang aking kaharian. Makakabayad ako. Hindi tinatanggap ng lawa ang iyong pera. Tay, huminga ka. Narinig kong tumatawag si Ellie. Tapos, wala na akong narinig. Pagkatapos, wala na akong narinig. Akala ko, kinuha na ako ng lawa. Narinig ko si Ellie na umiyak, na para bang may karapatan siya, o kaya'y nagkalat ang kamatayan sa paligid. Tay, huminga ka.
Sinabi mo sa kinahumingan noong namatay si Mommy. Gayon, ikaw naman. Nanalo ba kayo? Sinaksak kang mayamang lalaki at pinakasalan mo ang reynang lawa. Sa tingin ko, ibig sabihin nun ay, Hamog. Yung hamog. Nanatili ka. Huminga ka. Hindi ako nagtayo ng palasyo. Nagtayo ako ng bahay na hindi tumutulo sa anak ko. Sapat na yon. Walang mahika ng lawa bago mag-almusal. hindi yan totoong patakaran. Walang anuman dito ang isasama sa report. Magsasalita pa rin ang mga tao. Hayaan mo sila. Sasabihin nilang may napangasawa kang halimaw. Ano ang sasabihin mo? Sasabihin kong iniligtas ng lawa ang inyong pamilya. Ang pamilya natin. Ang pamilya natin. Akala ko, pinili ako ng lawa. Nagkamali ako. Pinili tayong lahat. At may isang bagay na mas malalim ang nakapansin.